Ayan. Ako po ba'y naririnig? Ayan. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayong gabing ito at sa mga manonood po maya-maya ng ating FB Live broadcast. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas, guro ng Araling Panlipunan mula sa mataas na paaralang Felipe G. Calderon sa lungsod ng Maynila at ako po ay nagagalak sa sandaling ito at magkakaroon ulit tayo ngayon ng ating pakikipagtalamitaman at pag-uusap tungkol sa ilang mga mahalagang bahagi ng kasaysayan, kultura at lipunan natin dito sa atin. And sa pagkakataong ito ay natatangi po ang ating magiging paksa ngayong gabing ito sapagkat sa mga susunod na mga biyernes ay tatalakayin natin ang mahalagang bahagi tungkol sa kasaysayan ng lungsod ng Valenzuela. As you all know, bagamat ang malaking bahagi ng aking waking moment ay ginugugol ko sa lungsod ng Maynila, ako po ay taga Valenzuela actually. And sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng ilang mga pagbabahagi hinggil sa ilang mga aspeto tungkol sa kasaysayang lokal ng lungsod ng Valenzuela. And bago tayo magsimula ay magpatuloy ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe dito sa ating official YouTube channel, Sir Danilo's Class TV. Inaanyayahan ko po especially mga mag-aaral ko at mga naging mag-aaral ng Araling Panlipunan na i-subscribe at i-hit ang notification bell dito sa ating official YouTube channel. Dito sa YouTube channel na ito, dito ko po ina-upload ang marami sa ilang mga instructional videos tungkol sa mga lessons sa Araling Panlipunan, particularly sa Araling Panlipunan 7. And dito ko din po ina-upload ang mga previous episodes ng ating Sir Danilo's class. So, again, please paki-subscribe po natin itong YouTube channel natin and i-hit natin ang notification bell and be updated sa ating mga latest na mga upload sa mga videos at mga ilang mga vlogs tungkol sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. So, sabi ko nga sa episode na ito ay natatangi sapagkat magbabahagi tayo ng isa sa mga mahalagang aspeto tungkol sa kasaysayang lokal ng lungsod ng Valenzuela. And gaya po na nakikita nyo ngayon nakikita nyo ngayon dito sa ating bulletin, sa ating monitor, ay tatalakayin natin ngayong sandaling ito ang tungkol sa aspetong pang-espiritual o aspetong pang-relihiyon ng mga mananampalataya ng lungsod ng Valenzuela. Itong particular na topic na ito ay una kong naibahagi na sa ginanap na International Conference of the International Council for Historical and Cultural Cooperation, Southeast Asia. Ito po ay nangyari noong nakaraang October 29 to 31, ito nakaraang linggo lamang, at dito sa international conference na ito na ginawa through online sa pamagitan ng Zoom at Facebook streaming, ay nagsama-sama ang marami sa ilang mga tanyag na mga historiador dito sa ating bansa, kasamang ilang mga historiador mula sa iba't ibang panig ng Asya upang magbahagi na ng kanilang mga nalalaman at mga naging pananaliksik ukol sa kasaysayan, particularly kung ano nga ba yung naging gampanin ng mga iba't ibang mga bansang Asyano sa pagbuo ng kabiasnan lalo na sa panahong 1400s to 1800s. Itong isinagawang international conference na ito ay may kinalaman sa pagdiriwang natin, sa gaganapin nating pagdiriwang ng ikalimandaang taong pagdating ni Fernando Magallanes sa ating bansa, ang labanan sa Mactan, at ang pagdating ng relihiyong Kristyanismo dito sa ating bansa. At ako po'y nagpapasalamat ako po'y lubos na nagpapasalamat
sa Philippine Historical Association sa pagkakaloob nila sa atin ng pagkakataon muli na makapagbahagi ng ating isinagawang liksik na may kinalaman tungkol sa isang aspeto ng Kristyanismo dito sa ating minamahal na lungsod na Valenzuela. And kung mabanggit na din sa inyo, for quite some time, ako po yung nagbabahagi na ng aking ilang mga research papers sa Philippine Historical Association since 2015. And nung nagsimula ako magbahagi noong 2016 about sa lokal na kasaysayan ng Valenzuela. These papers na pinipresent ko sa Philippine Historical Association since 2016 ay nakagear at nakatuon dito sa ibabahagi natin ngayon na papel pananaliksik na ito. Ang research paper na ito ay may kinalaman sa paglago ng debosyon sa mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela. So dito sa isinagawa nating pananaliksik ay sisikapin natin i-trace ang pinagmulan at ang paglago ng debosyon sa mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela at kung paano ito naging crucial sa pagbuo ng mga iba't ibang mga pamayanang Kristiyano and eventually sa pagbuo ng kasaysayang pang-eklesiastikal at pang-relihiyon dito sa lungsod ng Valenzuela. So, allow me to expound further itong isasagawa nating talakayan ngayon sapagkat noong kami nag-present noong October 31, all of the panels actually were only given 20 minutes to present their paper. So may ilang mga instances na may mga bagay dito na hindi masyadong nabanggit because of time constraints. So allow me to discuss to you this thoroughly dito sa ating isasagawang Facebook Live broadcast. So, okay. So as you can see, so paano nga ba nagsimula itong pananaliksik na ginawa natin tungkol sa kasaysayan ng paglago ng debosyon sa debosyon sa mahal na Birheng Maria sa lungsod ng Valenzuela. Actually, it all started in the year 2008 nung ako ay pinalad na maging bahagi ng Fatima Marian Exhibit Committee sa National Shrine of Our Lady of Fatima and Museo Valenzuela Foundation. Noong 2008 ay naglabas ang steering committee ng Fatima Grand Marian Exhibit Committee ng isang souvenir program magazine na tumatalakay sa ilang mga aspeto tungkol sa debosyon sa mahal na Birheng Maria, ilang mga mahal na imahen dito sa lungsod ng Valenzuela na naitanghal noon sa Fatima Grand Marian Exhibit sa Museo Valenzuela. And isang malaking bahagi ng souvenir program magazine na ito ay tumalakay sa naging kasaysayan at paglago ng debosyon sa mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela. Starting nung dumating ang mga Franciscano dito sa lungsod ng Valenzuela hanggang sa kasalukuyan. So, makikita natin siguro sa ilang mga nakabasa nitong souvenir program magazine na ito ay sinikap natin na i-track down yung mga yung paano lumago ang debosyon sa mahal na Birheng Maria dito sa ating lungsod. And starting from nung 2008 ay may mga ilan na tayo mga natuklasan na ilang mga mahalagang bagay, mga bagong discoveries, mga bagong facts mula doon sa mga napagtanungan nating mga tao, mula doon sa ilang mga nakalkal nating ilang mga primary and mostly secondary sources. Na-verify natin ito doon sa ilang pang mga kwento mula doon sa mga parokyang ating nakapanayam nitong mga nakaraang taon. At na-verify ito ito'y na-verify na totoo. So, itong research paper na to ay naglalayon na masagot itong dalawang katanungan na ito na nabanggit ko na kanina. Una, how the devotion to the Blessed Virgin Mary developed within the Catholic faithful in Valenzuela City
in Valenzuela City, tracing its roots from the old town of Pulo. And number 2, how the devotion of the Valenzuelanos to the Blessed Virgin Mary influential in the creation of the different parishes in Valenzuela City and eventually to the ecclesiastical history of the city. So, dito sa una kong naging article na sinulat dito sa Souvenir Program magazine na ito ay may mga nasulat tayo dito na kailangan nating mabago. Sapagkat may mga natuklasan tayong mga bagay, mga bagong data, at sa pagkakataong ito ay marapat na itong maisakatuparan na at maritel uli ngayong kasalukuyang panahon. So alam natin na dito sa bahaging ito ng Bulacan, sa katimugang bahagi ng Bulacan, ay nabuo ang isang pamayanan ang Pulo, and sa pamagitan ng mga Fransiskano ay nakapagtayo ng parokya na siyang mangangalaga sa pangailangang pang-espiritual ng mga mananampalatayang nandirito. So, una, naging bahagi tayo ng parokya na may kawayan ng San Francisco de Assis hanggang sa tuluyan ng nagsarili bilang isang nakapagsasariling parokya ang Pulo noong 1623. So, mas gagawin nating mas detalyado yung pagtalakay natin tungkol sa pagbuo mismo ng pueblo, ng Pulo sa susunod na linggo sapagkat pagtatalakay natin sa pagkakataong ito sa susunod na linggo yung mismong pagbuo o pagkatatag ng mismong lungsod ng sinaunang matandang bayan ng Pulo, ngayon ay lungsod ng Valenzuela. So sa ginawa nating pag-aaral ay nakapagtukoy tayo ng 3 serye ng development o pagbabago at pag-unlad ng pananampalatayang Katoliko at debosyon sa Mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela. And mula dito sa nakikita nyo ngayon ay nakapagtukoy tayo ng 3 o yugto ng pag-unlad ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria within the history of Valenzuela City. And pinangalanan ko ito ayon doon sa mga titulo ng Mahal na Birhen. Ang unang yugto na nagsimula noong 1623 sa pagkatatag mismo ng bayan ng Pulo hanggang sa noong panahong nagsimula nang umalis ang mga Fransiskanong Espanyol sa bansa natin, papangalanan natin ito bilang period of Immaculada Concepcion. And then, ang sumunod na period naman, mula 1900s hanggang 1960s, ay tinawag ko naman itong Santo Rosario period. And then, noong 1961, up to the present, ay tatawagin natin itong Fatima period or period of Fatima. So makikita natin meron 3 yugto ng pag-unlad ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria na nangyari dito sa lungsod ng Valenzuela. So alam natin na nagsimula ang lahat ng ito doon sa matandang parokya ng San Diego de Alcala sa Pulo, dati ay bahagi ng lalawigan ng Bulacan. So ano nga ba itong tinatawag nating unang yugto ng pag-unlad ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria? So tinawag natin itong Immaculada Concepcion period na sabi nga natin ay nagsimula noong 1623 hanggang 1900s. So bakit ko pinangalanan ito bilang yugto ng Immaculada Concepcion? Kasi ito yung panahon kung kailan ay nagsimulang i-administer ng mga Pransiskanong fraile na Kastila ang San Diego de Alcala Parish, and as you all know, ang mismong pinagdedebosyonan ng mga Fransiskano na titulo ng Mahal na Birhen ay ang Immaculada Concepcion. Actually, historical data papers ng Pulo na nakita natin sa National Library sa multimedia section, binanggit doon na after the erection of the parish itself at binigay at pinagkaloob kay San Diego de Alcala ang titular bilang patron ng bayan ng Pulo, sa refurbishing ng mismong simbahan nung 1632 ay binigay naman sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion ang pagiging segunda patrona ng mismong parokya. Actually, sabi ko nga, hindi ito nakapagtataka sapagkat
malaking malaking bahagi sa buhay ng mga Fransiskano ay nakatuon sa pagdedebosyon sa Immaculada Concepcion. At alam natin na sa pamagitan ng isang Fransiskano, si Don John Scotus, ay nabigyan ng linaw yung katuruan mismo hinggil sa Immaculada Concepcion. At yung kanyang paliwanag hinggil sa paano naganap itong kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria ang siyang ginamit na batayan sa pagdedeklara ng dogma ng Immaculada Concepcion noong 1854. So, sa panahong ito, unfortunately, ay naging mahirap para sa atin ang pagtukoy ng ano nga ba mismo yung naganap na mahalaga sa aspetong pangrelihiyon, especially sa aspetong pandevosyonal ng mga tagapulo noon hinggil para sa Mahal na Birheng Maria sapagkat malaking bahagi ng dokumento noon na nakalagak sa matandang simbahan ng San Diego de Alcala ay nasira. Alam natin na ang lumang simbahan ng San Diego de Alcala sa Pulo ay isa sa mga naging casualties ng panahon ng giyera noong panahon ng pagpapalaya mula sa mga Hapones noong 1945. Pinasabog ang simbahan ng Pulo at maraming mga mahalagang dokumento dito nawala. But gayon pa man, mula doon sa mga pagsasalin-salin na kwento ng ilan sa mga matatanda ng matandang bayan ng Pulo, at the same time, malaking tulong din na naging ang ginawa ng mga mamamayan ng Karuhatan at saka ng Maysan, ay na-verify natin yung ilang mga claims na kinuwento ng ilang mga matatanda mula sa matandang bayan ng Pulo. Actually, kung mapaliwanag lamang sa inyo paano yung naging process, paano isinagawa itong pananaliksik na ito. Since nagsimula ito noong 2008, una ko munang sinimulan ito sa pamagitan ng pagbabaka sakali na makapagkalkal ako ng ilang mga dokumento doon sa San Diego de Alcala Parish. But unfortunately, sinabi nga nila sa akin na walang ganong records dahil nga pinasabog yung simbahan. So nagsimula ako sa pamagitan ng extensive na pakikipanayam sa ilang mga mamamayan ng Pulo noong 2008. Nakapag-identify tayo noon ng dalawang matatanda mula doon sa bayan na iyon. And then the majority ng mga nakuha nating mga datos ay nakuha natin mula sa pakikipanayam mula sa mga matatandang taga-Karuhatan, mula sa taga-Torres Bugalyon o Gente de Leon ngayon at sa barangay ng Maysan. Itong mga nakalap nating mga salaysay mula dito sa mga mamamayan ng Pulo ang siyang naging mahalagang datos sa pagkuha natin ng ilang mga bagay tungkol sa bahagi ng kasaysayan ito ng Valenzuela. And salamat dalan din po sa encouragement no na binigay ni Dr. Maria Luisa Camagay, isa sa mga champions ng oral history, ay binigyan niya ako ng ilang mga tips kung paano magsasagawa ng ilang mga paraan ng pakikipanayam para makakuha ng mga datos. Itong mga malilikom na ito ng mga salaysay ng ilang mga taal na taga Pulo, taga Karuhatan, taga Gente de Leon and Maysan ay magamit upang makapagsulat ng isang pag-aaral tungkol sa bahaging ito ng kasaysayan ng Valenzuela. So ako po ay nagpapasalamat kay Dr. Maria Luisa Camagay mula sa Universidad ng Santo Tomas Universidad ng Pilipinas sa Diliman sa pagbibigay niya sa akin ng ilang mga bagay at ilang mga tips tungkol rito. So pagkatapos ng isinagawang pakikipanayam at pagkuha ng mga salaysay mula sa mga taong ito, ay nagsimula na din tayong magkalkal ng ilang mga nagbakasakaling magkalkal ng ilang mga primaryang sanggunian, particularly sa National Archives, na ngayon ay nandun sa may bahagi ngayon ng United Nations Avenue kasi nire-repair ngayon yung building nila dito sa TM Callao. And nagbakasakali tayo na tumingin sa section ng National Library upang makapaghanap doon ng datos. Maging malaking tulong dito yung mga nakuha nating ilang mga actually secondary source na halos yung historical data papers ng Pulo na nakuha natin, nakapag-produce naman tayo ng mga ganong ng mga kopya mula rito, kung saan sinasalaysay dito yung mismong kabuuan ng kasaysayan ng Pulo at ng mga iba't ibang mga barangay nito. And
kumonsulta din tayo sa ilang mga secondary sources tulad ng ilang mga aklat tungkol sa kasaysayan ng Bulacan at Valenzuela, ilang mga souvenir programs na inilabas ng mga iba't ibang mga parokya, yung mismo mga unpublished documents na ibinigay sa atin generously ng ilang mga parokya mula sa Pulo, mula sa Karuhatan, Genti, especially sa Maisan, and inanalyze din maging yung mga iba't ibang mga markers, historical markers, o plaques na nakikita ko doon sa ilang mga simbahan, especially dito saAtan at sa Genti de Leon. So iyon ay ay sinikap nating i-analyze sa pamagitan ng triangulation method para ma-verify natin at ma-validate natin yung pagiging totoo nung datos na nakuha natin. So, going back. So, sa matagal na panahon ay in-administer ng mga Franciscan friars ang San Diego de Alcala Parish. And masasabi nating naging tahimik yung naging paraan ng pagdedebosyon ng mga tagapulo sa mahal na Birheng Maria. And matatanda natin no 1700s ay natuklasan naman dito sa isang bayan malapit sa Pulo, ang Ubando, batay sa kwento, ang isang imahen ng mahal na Birheng Maria actually a depiction of the Immaculate Conception. At ito'y dinala nga sa simbahan ng Ubando at ito ngayon ay nakilala natin ngayon bilang Birheng nasa Lambao or Nuestra Señora de Salambao. So, ito yung panahon na makikita natin na mayroong debosyon. May nabuong debosyon ang mga tagapulo hinggil patungkol sa titulo na ito ng mahal na Birheng Maria, ang Immaculada Concepcion. So, tayo ngayon ay dadako na dito sa bahaging ito ng Santo Rosario period, doon sa ikalawang bahagi na ng pag-unlad ng debosyon sa mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela. Dito tayo ngayon medyo maiko-correct kasi noong sinulat ko ang article na ito hinggil sa kasaysayan ng debosyon sa mahal na Birheng Maria, ang isa sa naging tsorya namin noon ay bakit nga ba mayroong mga iba't ibang, bagamat iba-iba yung titular ng parokya dito sa lungsod ng Valenzuela, pero lahat sila ay nagdiriwang ng Santo Rosario tuwing buwan ng Oktubre. And ako din ay medyo nagulat din dahil nung pinuntahan ko na nga noon, nung taong 2008, itong mga parokya na ito, that was the first time na nakita ko itong tatlong mga imahen na ito ng Santo Rosario dito sa Karuhatan, sa Genti de Leon at saka sa Maisan, all have striking similarities. So sabi ko, bakit ganun? They have almost the same height. They have striking similarities. And lahat ng mga nakapanayam natin noong 2008, 2009 ay nagsasabi ng isang natatanging tradisyon na noon ko lamang narinig. Mamaya mababanggit ko ito. So, nagsimula ang period ng Santo Rosario noong 1900s hanggang 1960s, noong nagsimula ng umalis, nawala na yung mga Franciscan friars at natapos na ang kanilang administration sa San Diego de Alcala Parish at pinamunuan nito ng huling Franciscan friar, si Padre Pedro Alcantara Flores, OFM, at nagsimula ng pamahalaan ng mga diocesan priests mula sa Archdiocese noon ng Maynila ang parokya dito sa Pulo. So, bakit nga ba ko ito pinangalanan na Santo Rosario? Batay sa mga kwento ng actually na pagtanungan natin doon ay mismong rekamadera ng matandang imahe na ito ng Santo Rosario, nagsimulang lumaganap ang debosyon sa Santo Rosario noong late 1800s nang natuklasan sa mga bakawanan ng noon ay barangay ng Puloong ang isang pintang imahen ng mahal na Birhen ng Santo Rosario sa mga na nakasiksik doon sa mga kawayanan ng doon sa mga bakawanan. And ako po ay nagpapasalamat kina Louis Dominador at kay Kuya Jun Moraga sa pagkakataon noon na ako yung tinulungan noon na makapanayam at makakuha ng ilang mga datos tungkol sa natatanging yugto na ito ng paglago ng debosyon sa Santo Rosario sa panahong ito. Actually, naging tsorya ko nga noon kung bakit nagkaroon ng Santo Rosario ay because of the Hijas de Maria. Kasi hindi ko pa kasi
na hindi pa namin kasi naging gano'n kalalim yung isinagawang pananaliksik noon nung sinusulat ang article na yun nung taong 2008. And then eventually sa pamamagitan nga nung ginawa nating pakikipanayam noong 2008 ay napag-alaman na ay nung 2017 ay napag-alaman nga natin itong tagong yaman na ito ng pulo. Mabanggit ko lamang ito. Ito nakikita nyo ngayon sa inyong monitor ay ang mismong original na imahen ng Santo Rosario, Nuestra Señora del Rosario ng Coloong. Ito ay actually isang painted na larawan na may measure na mas malaki siya sa isang bond paper 13.5 inches yung kanyang lapad. At kung makikita natin dito, ay makikita natin dito yung mahal na Birheng Maria na nakaupo. Kalong niya ang batang Jesus, inaabot niya ang rosaryo ng mahal na Birhen ng kanyang rosaryo doon kay Santo Domingo de Guzman. At ang batang Jesus ay inaabot naman din ng isang rosaryo dito kay San Francisco de Assis. Very interesting itong painting na ito sapagkat hindi karaniwan na feature ng isang rosaryo image na pinapakita dito sa San Francisco de Assis sapagkat normally, particularly sa painting ng Our Lady of Pompeii, ay either si Saint Catherine of Siena o isang Dominican saint ang katabi mismo ng mahal na Birhen at ni Santo Domingo de Guzman. Ang hinala namin dito, probably, itong painting na to ay gawa ng isang tagapulo kasi matatanda natin si San Francisco de Assis ang siyang kinikilalang founder ng Franciscan Order at ang mga Franciscans ang siyang founder ng San Diego de Alcala Parish. May ganito ding kaso sa Tanza Cavite. Yung Birhen ng Santo Rosario ng Amaya kung saan ang nakalagay naman ang katabi ng mahal na Birhen imbis si San Francisco de Assis ay si San Agustin. Kasi yung lugar na iyon ng Tanza Cavite ay minsan pinamahalaan ng mga Agustino. So most likely, itong painting na ito ng Santo Rosario ng Coloong ay gawa ng isang taga-pulo. Yun ang isang hinala namin dito. So, ang kwento, natuklasan itong imahe na ito ng Santo Rosario noong late 1800s nung merong nagaganap na siyam-siyam, yung matagal na pag-ulan, nagbaha na nun sa Coloong, and then may isang nakarinig ng isang parang umaawit ng Maria na tumagal ng ilang araw. Sinundan niya yung tinig na ito hanggang sa napulot niya, nakita niya itong imahe na ito ng Santo Rosario na nakaipit doon sa mga bakawanan. Inuwi niya ito sa bahay, and eventually, according sa kanyang kwento, tumigil ang ulan at nag-subside na yung baha. Isa sa mga kinikilalang milagro o himala ng Santo Rosario nung panahong yon. Minsan na itong iniluklok sa matandang bisita ng Coloong, ngunit dahil sa security reasons at sa ilang mga pagkakataon na gusto itong bilhin, pinagtangka nakawin, ay minabuti na nung mismong pamilya nung nakapulot na itago na nila na pag-ingatan na nila sa kanilang pamilya at sa kanilang tahanan yung original na imahen at nagpagawa na lang ng dalawang replica images ng Santo Rosario ng Coloong na siyang magsisilbing parang Black Rosary na umiikot-ikot noon sa mga kabahayan ng Coloong. So, ako po again ay nagpapasalamat sa mga taga-pulo sa na nalaman natin itong tagong bahaging ito ng kasaysayan ng pulo. So dahil nga dito sa pagkakatuklas na ito ng pintang imahe ng Santo Rosario sa Coloong, lumaganap ang debosyon sa Santo Rosario, which quite interestingly ay bagamat Franciscan town ang pulo, nagkaroon ng malakas na debosyon sa Santo Rosario itong bayan na ito, na umabot pa dun sa punto na nagsimula na, nung nawala na mga Franciscans, ay itinanghal na ang Nuestra Señora del Santissimo Rosario bilang segunda patrona ng mismong bayan ng Pulo. Bagamat wala tayong nakuhang dokumento kung merong may naganap ng formal na proclamation ang simbahan ng Pulo na magtatanghal sa mahal na Birhen ng Santo Rosario bilang segunda patrona ng bayan, sa mga surviving photos at ilan sa mga kwento ng ilang mga matatandang nakapanayam natin sa Pulo at sa Atan, sinasabi na by 1920s ay kinikilala na ang Santo Rosario bilang segunda patrona ng
ng mismong bayan. So nakita natin ngayon yung shift ng o yung pagbabago na naganap mula sa panahong ang mga Franciscans ay nandirito sa San Diego de Alcala Parish, kung saan kinikilala segunda patrona ang Immaculado Concepcion, hanggang sa dumating na ngayon ang mga Filipino diocesan priests, kung saan ay nagsimula na ngang lumaganap ang debosyon na ito ng Santo Rosario. Tandaan natin na ang dating sentro ng bayan ng Pulo noon, this is the Valenzuela. Ang dating pangalan kasi ng Valenzuela ay Pulo. So ang dating sentro ng mismong bayan ng Pulo ay itong bahaging ito kung saan nandoon yung may krus na nakikita nyo ngayon, kung saan nandyan ngayon yung simbahan ng San Diego de Alcala. At dito sa lugar na ito, sa barangay na ito ng Coloong, natuklasan ang pintang imahe na ito ng Santo Rosario. And dahil nga dito, nung nagsisimula na dumami ang mga tao dito sa bahaging ito ng Pulo, lalo na doon sa southern half ng bayan na ito, ay nagsimula na ngayong magtayo ang parokya ng San Diego de Alcala ng mga bisita dito sa katimugang bahagi ng Pulo. So nagsimula na ngayon tumungo tumungo ngayon ang kaparian dito sa mga lugar na ito ng Karuhatan, ng Torres Bugalyon, ngayon ay tinatawag nating Gente de Leon, sa Maysan at dito sa Ugong. At sa mga barangay na ito ay nagsimula ngayon magtayo ng mga tuklong or mga kapilya or bisita na gawa sa pawid at saka sa mga kawayan at kahoy. So dito sa mga lugar na ito, nagsimula ngayon na ipalaganap ng parokya ng San Diego de Alcala yung debosyon sa Birhen ng Santo Rosario, kung paano lumaganap ito mismo sa sentro ng bayan ng Pulo. So, according sa historical data papers ng Pulo, kinilala ang isang paring nagngangalang si Padre Esteban Daes bilang na noon ay ang ikalawang Pilipino na naglingkod bilang kura paroko ng San Diego de Alcala. Si Padre Esteban Daes ngayon ang kinikilala na siyang nagdala ng debosyon ng Santo Rosario dito sa apat na barangay na ito, sa Karuhatan, sa Maysan, sa Gente de Leon, dati ay Torres Bugalyon, at sa Ugong. And eventually, mula sa mga tuklong na ito, nagawa sa mga pawid, gawa sa kawayan, bukod dito sinasagawa yung mga pagdiriwang ng banal na misa, at dito din isinasagawa yung isang tradisyon na tinatawag na taluki. Ano nga ba yung taluki? Ang taluki actually ay isang matandang Tagalog nang ibig sabihin ay lambong or belo na tinatakip sa ulo ng isang babae. So in this case, ang tinutukoy natin dito ay ang mahal na birhen. Yung salitang taluki kasi na ito ay makikita natin doon sa isa sa mga stanzas ng awit na inaawit noon kapag dinadasal ang mga dasal sa buwan ng Oktubre. The title is Buwan ng Oktubre or Mes de Oktubre, na sinulat ni Padre Jose Maria Moran, OP. Ito ay nagmula sa isang original na Spanish and then translate ito sa wikang Filipino. And ito yung ginagamit ng mga taga-Pulo sa ginagawa nilang pagdedebosyon sa Santo Rosario tuwing buwan ng Oktubre. Sabi nga ng mga taga doon sa Pulo, ito yung parang Flores de Mayo nila sa Pulo kapag buwan ng Oktubre. Pag buwan ng Oktubre, ginagawa nila Flores de Mayo sa pangunguna ng mga ihas de Maria. And then kapag buwan ng Oktubre, isinasagawa naman nila ang pagtataluki o pagdadasal ng rosaryo at ng iba pang mga panalangin gamit yung libro mula doon sa libro sa original na sinulat ni Padre Jose Maria Moran. So, ang taluki actually bukod sa pagdarasal ng Santo Rosario, ito'y kinabibilangan din ng mahabang dasal, ng mga awit at mga pagdinilay tungo sa isinasagawa nating pagdidebosyon sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. So mula dito sa Pulo, dinala sa mga nayon na ito ng Karuhatan, ng Maysan, ng Ugong at saka ng Torres Bugalyon, yung debosyon na ito ng Santo Rosario at yung practice ng pagtataluki sa mga lugar na ito. In fact, nung nagsimula ako makipanayam noong 2008, paging ito ng Karuhatan,
may natatandaan ako noon na isang matanda noon na nagsabi na, ay, nagsasagwa kami ng taluki dati dito. That was the first time na nakwento nabanggit sa akin. Sabi ko, ano yun? Ano yun? Ang kwento pa nga sa akin. Parang nobena siya, pero isang buwang ginagawa iyon ng mga lola namin. Yung nakapanayam ko, she's already in her 70s or 80s, I don't know. At ang kwento niya, sa edad kong to, lola daw niya ang gumagawa daw nung pagtataluki nung panahon yun, nung maliit pa ang parokya ng Karuhatan. Sa tanda kong ito, ibig sabihin, sabi niya, lola ko pa, ginagawa na nila ang taluki. So, ganun na siya katanda yung tradisyon na ito na dinala ni Padre Esteban Daes dito sa Karuhatan. Sabi nga niya, bata pa daw siya, nakikita na daw niya yung lola niya yun na ginagawa itong pagtataluki na ito tuwing buwan ng Oktubre. So, mula dito, practice ng debosyon ng pagtataluki o pagdedebosyon sa Mahal na Birhen tuwing buwan ng Oktubre, and then eventually, nakapagpagawa sila ngayon, itong mga lugar na ito, ng kani-kanilang imahe ng Santo Rosario. At dito ako talaga na-fascinate. Noong 2008, kung hindi ako nagkakamali, probably because nakalimutan na siguro nung panahong yon, hindi na nakwento ng buo ng mga buhay pang mga matatanda na taal na taga-Karuhatan, Genti, Maysan, hindi nila alam nila na may Santo Rosario sa Genti, alam nila na may Santo Rosario sa Maysan, pero hindi nila alam na sila yung magkakamuka. So makikita natin ngayon dito yung mga ukit na Santo Rosario sa 4 na barangay na ito. Ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Karuhatan, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Maysan, ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Torres Bugalyon, at ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Mapulang Lupa. Lahat sila halos magkakapareho ng laki. And lahat sila halos may pare-parehong features. Dito ako na-fascinate dito sa Niño Jesus ng Santo Rosario ng Maysan at Santo Rosario ng Gente de Leon. Hindi mapagkakamali yung kanilang similarities. Kaya isa sa mga, actually, unfortunately, wala nang buhay na matandang makapagsasabi kung kailan ginawa itong Santo Rosario na ito at bakit sila halos magkakamuka. Pero ang teorya namin dito, they were probably done on the same age kasi pare-pareho sila halos hindi nagkakalayo yung kanilang height, hindi nagkakalayo yung kanilang similarities, and all of these 4 barangays before practiced taluki until it died a natural death. Mamaya paliliwanag natin yon. So, naging crucial itong 4 na mga lugar na ito sa Valenzuela, dito nga sa Karuhatan, Maysan, Ugong at Torres Bugalyon, kasi itong mga tuklong na ito o itong mga bisita na ito ay magsisimulang lumago yung kanilang buhay espiritual, yung buhay pananampalataya nila, unlike dati na kailangan pa nilang tumungo sa mismong sentro ng bayan, sa pulo, upang dumalo sa misa at makibahagi sa mga gawain pang liturhikal dito. Wherein dito, ngayon, pwede na sila makapagsimba, pwede nila ma-exercise ang kanilang Catholic faith. At the same time, meron na silang masasabing patron na kanilang sarili. In fact, nung itinayo itong mga 4 na mga matatandang bisita na ito dito sa lungsod ng Valenzuela, lahat sila pare-pareho ng kinikilalang patron. Santo Cristo at saka Santo Rosario. Na mamaya makikita natin paano to nabago. So, may nakapanayam tayo sa may Mapulang Lupa at sinasabi na naabutan pa niya ang kanyang nanay na ginagawa pang pagtataluki o yung pagdadasal nila tuwing buwan ng Oktubre hanggang eventually namatay. Yung isang nakapanayam natin, si Sir Erico Pascual Ravela ng taga-Karuhatan ay nagbigay din sa atin ng ilang mga mahalagang impormasyon hinggil sa buhay espiritual ng mga taga-Karuhatan. Ako ay nagpapasalamat kay Sir Ravela ng Karuhatan sa pagpapaunlak nila sa akin para magsagawa ng ilang pananaliksik hinggil dito. So, kinukwento pa nga na bukod sa bukod sa pagtataluki, sinasagawa din dati sa Karuhatan yung paglulutrina.
Kasi dati, nung panahong yun, ang karuhatan, bago pa naging masyado ng commercialized tong bahagi na ito ng Venezuela, dati itong palayan. And ginagawa ng mga matatanda dati ang paglulutrina o yung pagpuprosesyon. Normally paggabi, dala ang kanilang patron, ang Santo Rosario, kapag nais nilang humingi ng ulan o kaya kapag nais silang humingi ng isang masaganang ani, magsasagwa sila ng prosesyon sa palibot ng mga palayan habang sila'y nagdarasal. Ito yung paglulutrina. So until eventually, namatay din itong ganitong klase ng tradisyon dahil nga sa unti-unting pag-unlad, pagkawala ng mga palayan dito sa karuhatan at naging masyado ng commercialized itong bahagi na ito ng Valenzuela. So iyon, yun yung panahon na lumaganap ang debosyon sa Santo Rosario from 1900s to 1960s nung nagsimula ng tumawid mula sa sentro ng bayan ng Pulo papunta dito sa mga bukid na parte ng bayan ng Pulo noon. So ngayon tayo ngayon ay dadako sa ikatlong yugto ng paglago ng pamimintuho ng mga taga Valenzuela sa Mahal na Birheng Maria. Ito'y pinangalanan kong Fatima period or period of Fatima mula sa titulo ng Mahal na Birhen ng Fatima dito sa Marulas, lungsod ng Valenzuela. So, paano nabuo itong Fatima period na ito? Kung makikita natin doon sa ginawa kong framework dito, naging central nucleus ang debosyon sa Immaculada Concepcion sa Pulo at na-strengthen ito sa pamagitan ng pagdedebosyon sa Santo Rosario nung natuklasan nga yung koloong image. Ito yung central nucleus na pinagmulan ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria sa Pulo. And then na-create itong isang bagong nucleus which is the Fatima, yung debosyon na Birhen ng Fatima na nagsimula noong 1961. So paano nga ba ito nagsimula? Actually, it all started in 1960. Noong ang Pulo ay nahati sa dalawa. Kung makikita nyo ngayon sa larawan nakikita nyo ngayon sa inyong monitor, hinati ang Pulo sa dalawa. Yung northern part, pinanatili nito yung pangalan ng Pulo, and then the southern part ay pinangalanan itong Valenzuela mula kay Dr. Pio Valenzuela. So, upon the creation ng bagong bayan ng Valenzuela noong 1960, right after nito ay nagtayo ng isang bagong parokya sa pamamagitan ni Cardinal Cardinal Santos, at na-create itong bayan na ito, itong parokya na ito, isang taon pagkatapos hinati ang Pulo sa dalawa. So, bagamat nag-reunify uli itong dalawang bayan na ito, yung Pulo at Valenzuela, at niretain yung pangalang Valenzuela noong 1963, ay nanatili pa rin yung parokya na ito ng Mahal na Birhen ng Fatima na na-create nga noong 1961. So makikita natin na hindi kabilang ang bagong parokya na ito ng Fatima doon sa apat na una nang natatag na mga bisita ng Pulo. Ito'y actually bago. Bago itong tatag na parokya. Actually, wala pa nga nung mismong parokya nung 1961 nung ito'y tinatag. Kailangan pang makiusap noon ng unang parish priest noon, si Monsignor Espiritu Ison, sa GAMI, sa Gregorio Araneta Machineries Incorporated, na kung pwedeng makigamit kanilang company chapel upang doon isagawa yung mga kanilang misa at ilang mga liturgical services dito sa bahaging ito ng Valenzuela. So, mula 1961 ay unti-unting nag-progress yung debosyon sa Mahal na Birheng Maria sa ilalim ng titulong Mahal na Birhen ng Fatima. Noong 1970s ay kinilala ito bilang National Shrine, nakonsagra ito noong 1981, at mula noon ay iba't ibang mga series ng mga important city, diocesan, and national events ang nangyari na dito sa mismong simbahan na ito.
So, natatandaan ko noong 2008, ginanap dito noon yung unang Diocesan Marian Pilgrimage kung saan iba't ibang mga parokya noon ang mula sa Diocese ng Malolos ang nakibahagi dito. Iba't ibang mga Marian organization tungo noon ng madaling araw that was January 5, 2008. Nagtungo sila dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima upang makibahagi sa pagdedebosyon sa Mahanabiran at ikonsagra ang kanilang sarili sa Mahal na Birheng Maria. So, bukod dito, naganap yung episcopal coronation sa National Pilgrim Image ng Mahal na Birhen ng Fatima na nataon na naganap noong centenary ng Fatima apparitions noong May 13, 2017. And ito lang nakaraang May 13, 2020 ay ginanap ang simultaneous na nationwide consecration to the Immaculate Heart of Mary na initiate ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At ito ay ginanap, yung mismong sentro ay ginanap sa National Shrine of Our Lady of Fatima. So, mula 1961 and especially ngayon ay naging marubdob yung palaganap ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria, hindi lamang sa lungsod ng Valenzuela, kundi sa labas. Lalo na sa labas. Unti-unti ngayong nakikilala ngayon ang National Shrine of Our Lady of Fatima bilang sentro ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria sa buong Pilipinas. In fact, dito din sa National Shrine na ito ng Fatima sa lungsod ng Valenzuela ay nakasentro ang lahat ng Fatima Apostolate sa buong Pilipinas. Ito ang custodian, ang National Shrine ng official custodian ng National Pilgrim Image ng Our Lady of Fatima. And lahat ng communications na isinasagawa na ginagawa mula sa mismong Santuario de Fatima sa Fatima, Portugal, ang National Shrine mismo nakikipag-coordinate in behalf of the entire country. So, makikita natin dito na naging malaki ang role ng National Shrine of Our Lady of Fatima sa paglakas ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria, lalo na sa pagdedebosyon sa Santo Rosario. Kaya nga, noong 2011, noong February 2011, ay kinilala ng sangguniang lungsod ng Valenzuela ang Mahal na Birheng Maria ng Fatima bilang pintakasi o official patroness or sworn patroness ng buong lungsod ng Valenzuela. So kinilala ng secular government na ito ng Valenzuela ang debosyon sa Mahal na Birheng Maria at sa pamagitan nito ay isinusuko ng mismong lungsod ng Valenzuela ang kanyang sarili, iniluluhog niya ang kanyang sarili sa Mahal na Birheng Maria ng Fatima bilang kanyang pintakasi mismo, bilang kanyang patrona. And nga nung 2017 ay ginanap ang episcopal coronation sa National Pilgrim Image ng Mahal na Birheng Maria. Napagkilala naman na ginawa ng simbahan by this time ng Diocese ng Malolos sa malagong debosyon na ito ng Mahal na Birhen ng Fatima dito sa lungsod ng Valenzuela at sa Diocese ng Malolos. So, makikita natin na mula 1961, dahil nga unti-unti na dumarami yung mga mamamayan dito sa southern part ng Valenzuela, at the same time, dahil nga sa influx ng tao mula sa labas ng Valenzuela upang manirahan dito sa lungsod ng Valenzuela kasi napaka-strategic ng lokasyon ng Valenzuela kasi ito ay nagsisilbing gateway ng Metro Manila that time from Bulacan. Kasi 1975 ay nagsarili ito, 1975 ay kinuha ito, naging bahagi na ito ng Metropolitan Manila. So, dumami lalo yung dating ng mga tao upang manirahan na nga dito sa lungsod ng Valenzuela. Kaya itong southern part ng Valenzuela, particularly itong Maysan, Malinta, Karuhatan, Marulas, Gente de Leon, Parada, Ugo, Mapulang Lupa, Bagbagin, dumami na ngayon ang mga tao dito. And itong mga lumang tuklong na ito na unang itinatag ng matandang parokya ng San Diego de Alcala, eventually ay naging mga independent at nakapagsasarili ng mga parokya. So, yung dating tuklong na makikita natin sa Maysan ay ngayon ay isang independent at parish na ang Our Lady of the Holy Rosary Parish. Ang
kapilya na ito na nasa Karuhatan ay naging Parish of the Holy Family. Yung simbahan, yung bisita dito sa Ugong ay kinilala ngayon ay San Juan de la Cruz Parish, at yung matandang bisita dito sa Gente de Leon ay kinilala ngayon bilang Holy Cross Parish. So bagamat magkakaiba na ngayon sila ng mga kinikilalang titular o pintakasi sa kanilang mismong parokya, lahat ng parokyang ito sa lungsod ng Valenzuela, hindi nila nakalimutan na ipagdiwang at alalahanin pa rin yung buwan ng Santo Rosario tuwing buwan ng Oktubre, kung saan dito nagsimula actually yung kanilang pagbuo ng kanilang bayan. Kaya sabi ko nga, napaka-importante o napaka-crucial ng role ng debosyon ng mga Valenzuelanos sa Santo Rosario, kasi ito yung naging dahilan kung bakit nabuo itong mga parokya na ito. Mula sa pulo, nanganak ito ng mga iba pang mga parokya dito sa bahaging ito ng Valenzuela, at naging mga independent parishes na rin. Bagamat sila ay may sari-sarili ng parokya, hindi namamatay sa kanila at hindi nawawala sa kanila yung debosyon sa Santo Rosario. So until now, ay may mga kapilya pa rin, may mga bisita pa rin dito sa lungsod ng Valenzuela na kinikilala pa rin ang Mahal na Birheng Maria bilang kanilang mga patron. So, ito po yung gusto kong ipaliwanag ngayon sa inyo, na until now, actually, ay patuloy pa rin ang isinasagawang pananaliksik ng inyong lingkod hinggil sa kasaysayan ng Valenzuela, because eventually sana mabuo natin itong aspeto na ito ng pag-aaral sa lokal na kasaysayan ng Valenzuela. Actually, ito nga yung hamon dahil nga because of the scarcity ng mga primary sources at ilang mga documents tungkol mismo sa kasaysayan ng Valenzuela, humuhugot tayo ngayon doon sa ilang mga iba pang mga sources. So, basically, ito yung naging laman ng ating isinagawa nating pananaliksik hinggil sa kasaysayan ng paglago ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria dito sa lungsod ng Valenzuela. So, ito yung pagkakataon na maitama din yung mga bagong developments mula doon sa una kong naisulat noong 2008. So, ako po yung nagpapasalamat sa Philippine Historical Association na nagbigay sa atin ng pagkakataon upang may bahagi at mapanood ito ng ilang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria hinggil sa kung ano naging role ng pananampalataya ng mga taga-Valenzuelano, lalo na yung pagdedebosyon nila sa Mahal na Birheng Maria. So, sa mga susunod na Biyernes ay magkakaroon tayo ng pagbabahagi ng ilang mga bagay tungkol sa lokal na kasaysayan ng Valenzuela, dahil sabi nga natin, ipagdiriwang natin ang araw ng pagkatatag ng lungsod ng Valenzuela sa Nobyembre 12. So ipapaliwanag natin bakit November 12. Actually, kung matatandaan ito ng ilang mga taga Valenzuela, may kung ilang pagkakataon na nagpalipat-lipat yung Foundation Day ng Valenzuela. Natatandaan pa nga, naging pista official ng July 11, hanggang sa naging February 14, hanggang ngayong November 12. So ipaliliwanag natin iyon, and itatalakayin natin kung ano yung naging kasaysayan ng Valenzuela ng pulo nung panahong tayo ay nasa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol at Amerikano. At ilang mga bagay din tungkol sa lokal na kasaysayan ng ibang mga barangay at ilang bahagi mismo ng lungsod ng Valenzuela. So, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig ngayong gabing ito. Ako po si Ginoong Danilo Costa Lumabas. Nagpapasalamat po at magandang gabi.